Magandang araw po mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Ngayon naman po ay atin ang ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro. Nagpadala na nga ng babala si Alipid sa Diha Group at alam na nila Pedro kung sino ang susunod na target ng Glory. Walang iba kung hindi ang nagmamay-ari at presidente ng Diha Group, si Cho Yun Chang. Agad na nag-usap si Pedro, Simon, at G1 para paghandaan ang posibleng mangyari. Biglang sinabi ni Simon na wala na siyang masyadong oras kaya kailangan na niyang tanungin si G1. Hindi daw ba talaga siya nakakakita? Paano daw siya nakakakita sa screen ng computer at sumusuporta sa kanila? Nakakainis na daw talaga si Simon, siguro ay kailangan ding putulin ang isa pa niyang kamay para tumahimik. Pinakita ni G1 ang isang earphone na konektado sa computer at sa ibang gadgets niya. Pinapaliwanag nito ang mga bagay na nasa screen ng computer o kung anuman ang nasa harapan niya. Bakit naman daw siya nakatingin sa screen? Tanong ni Simon. Ayon kay G1, kapag naging bulag ka na daw ay unti-unting madedevelop ang ibang senses mo para mapunan ang kakulangan ng walang paningin. Hangang-hanga naman si Simon pero sinabi ni G1 na kapag hindi daw siya tumigil ay puputulin niya ang daliri nito. Patuloy na nagkakagulo ang dalawa at nag-aasaran. Pero pinakalma na sila ni Pedro at pinaupo dahil may kailangan siyang sabihin. Sa puntong ito, hahanap ng paraan si Rafael para palalin ang sitwasyon. Kung ganito ang kaso, hindi lang siya nag-aalala para sa kanilang tatlo, pero pati na rin sa kaligtasan ng mga naunang disciples. Sigurado si Pedro na hahanapin niya ang mga unang disciple at isa-isa itong ililigpit katulad niya, ni Simon at ng dating disciple Johan. Kaya gusto ni Pedro, na bago pa masaktan ng ibang kapatid nila, ay hanapin sila ni Simon. Ayon kay Simon, hindi siya masyadong nag-aalala sa mga kapatid nila dahil alam niyang kayang-kaya nila ang sarili pero gagawin pa rin niya ito para mas makasigurado. Sumunod na araw ay hinatid na nila Pedro at G1 si Simon sa terminal. Tinanong ni Simon kung ayos lang ba talaga na wala siya dito. Ayon kay G1 ay mas mahirap kung kasama nila si Simon ngayon dahil kilala ang mukha niya at siguradong maraming makakakilala sa kanya. Mas mabuti na maglakbay siya at hanapin ang kanilang ibang mga kapatid na disciple. Sumang-ayon nga si Simon at nagpaalam na siya kay Pedro, sinabi niya kay Pedro na nasa likod lang siya nito palagi. Sisiguraduhin niyang maibabalik niya ang kanilang mga kapatid. Pagkatapos na ihatid ni G1 at Pedro si Simon ay agad naman silang dumiretso sa Diha Group matapos ipatawag ni President Choi si Sun Gu. Kasama niya si G1 na pumunta. Nagpasalamat si President Choi dahil pumunta kaagad si Sun Gu. Pinakilala ni Sun Gu si G1 bilang isang kaibigan na tumutulong daw sa kanya. Nagpakilala si G1 na siya daw ay master at guardian ni Sun Gu. Siya rin ay isang henyong hacker. Pero may tanong daw siya kay President Choi, bakit si Sun Gu na galing din sa Glory ang gusto niyang promotekta sa kanya? Isa daw siyang presidente ng malaking kumpanya kaya siguradong makakakuha siya ng mas talentadong tao. Sinabi naman ni President Choi na matapos ang insidente sa Ghost Cruise, kumbinsido siya na si Sun Gu ay parte nga ng Glory pero iba siya. Iba ang pananaw at prinsipyo ni Sun Gu. At isa pa, inaasahan na daw ni President Choi na mangyari ito ngayong si Rafael na ang bagong chairman ng Glory Group. Hindi gusto ni Rafael ang mabuting relasyon niya at ng Diha Group sa kay Father Gabriel. Ang planong pagpatay sa kanya at ang pagkuha sa buong Diha Group ay planado na ni Rafael sa simula pa lang. Gusto pa sanang pag-usapan ni President Choi si Alipid pero sumama na ang kanyang pakiramdam. Nagpaalam na muna sa ngayon si Sun Gu at G1 sa kanya para makapagpahinga siya. Dinala naman ng sekretarya ni President Choi si Sun Gu sa kwarto na puno ng sandata. Ayon sa sekretarya, tinawag ni President Choi si Sun Gu dahil alam niyang na kaya niyang talunin si Park Sang-do na kumidnap sa anak niya. Pero kailangan nilang mag-ingat ngayon dahil ang kalaban nila ay si Alipid. Kinikilala si Alipid na pinakamagaling sa buong mundo pagdating sa kanyang assassination abilities. Hindi lang dahil hindi pa siya pumapalpak sa kanyang mga misyon, kilala at sikat din siya dahil sa brutal na pagpatay sa kanyang mga target. Kahit ang dating disciple ni Father Gabriel na si Johan ay hindi nakaligtas sa kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, hindi daw nila dapat ay paalam sa labas ang kasalukuyang sitwasyon ng kumpanya kahit nasa Glory. Ayon sa sekretarya ay tumawag din siya ng mga tao na makakasama ni Sun Gu sa pagprotekta kay President Choi, sila ang eskudo.
Ang pinakamalakas at magaling na security team ng Europa. Codename, European Shield. Sinabi naman ng isang malaking lalaki ay pagkatiwalaan daw sila dahil sila ang pinakamalakas na team laban sa Glory. Tinanong niya kung si Sungu ba ang assassin na galing sa Glory at ang paborito ni President Choi. Ang pagtatagpong ito ay mukhang tinada na naman. Ang lalaking ito ay si Costa, ang leader ng Team A ng Escudo. Bigla siyang may binato kay Sungu pero napakadaling nasalu lang ito ni Sungu. Ito ang fountain pen na paboritong gamitin ni Pedro. Sinabi din ni Sungu na isa lang siyang ordinaryong bodyguard kaya huwag daw nila siyang masyadong intindihin. Sinabi ni Costa sa kasamahan na paborito ni President Choi ang batang ito kaya ingatan daw siya nila. Hindi daw niya alam kung saan galing si Sungu pero huwag daw sana siyang maging pabigat sa kanila. Sa Security Control Center naman ng DIH Group, ay nandoon ang lahat ng mga live footage ng buong building. Nandoon din si G1 at sa isip niya ay imposibleng makapasok si Alipid sa building na ito. Ito ay dahil mula sa bubong hanggang sa ilalim ay may daan-daang tao na nagbabante. Walang lugar para sa isang insekto na makakapasok sa gusali. Daan-daang CCTV ang naka-install at wala na isang blind spot. Pero bakit ang number 1 security team na Escudo ay nagpapanik? Ayon sa mga miyembro ng Escudo, narinig nila na nililigpit ni Alipid hindi lang ang kanyang target kundi pati na ang mga nagbabante. Mamamatay daw yata silang lahat. Bigla namang may lalaking dumating at tinanong kung bakit ang pinakamagaling sa Europe ay nanginginig ng ganito. Siya si Marco, ang leader ng Team B ng Escudo. Pinapakita daw ba nila ang pangit na imahe ng Escudo sa bagong dating na magandang binibini? Pinapaalis naman ni G1 si Marco pero patuloy pa rin siyang iniinis nito. Ayon kay Marco, hindi niya nga kilala si Alipid pero sigurado siyang hindi makakapasok si Alipid sa kanilang depensa. Niyaya niya si G1 na kumain sa Italian restaurant kapag natapos daw sila dito. Sinabi ng ibang kasamahan niya na hindi naman siya kumakain ng Italian food, pero sinabi ni Marco na kaya niyang gawin ang lahat kung kasama niya ang magandang binibini. Biglang naman pinataas ni Marco ang moral ng kanyang team. Magagawa daw nila ito, sila ang pinakamalakas, sila ang Escudo team. Bigla namang lumapit si Sanchez kay Marco at binulong na kailangan na nilang lumabas. Ito na daw ba ang oras, tanong ni Marco? Kung ganoon ay kailangan na nilang umalis. Excited naman si Marco at sinabi na mahuhuli nila si Alipid. Pero kapag natapos daw ito ay kailangan daw ni G1 na makipag-date sa kanya. Mas pipiliin pa daw ni G1 na kumain ng kimchi pero sa totoo ay namumula na siya. Si Sungu naman ay patuloy lang na sumusunod kay Costa. Tinanong siya ni Costa kung ano daw ang esensya ng security. Para kay Costa, karanasan ng esensya ng security. Mga natatanging tao lang na may dumaan sa napakahirap na pagsubok ang makakarating kung ano ang posisyon niya ngayon. Ito ang level na hindi daw maiintindihan ng batang katulad niya. Sa isip ni Sungu ay tama nga naman ang sinabi ni Costa. Ang kanyang team daw ay masyadong detalyado kahit gaano pa kaliit ito. Kasalukuyan, ang buong gusali ay minomonitor bawat segundo. Walang senyales na nakapasok si Alipid. Kung nakapasok nga siya ay dapat nag-iwan na ito ng kahit maliit na bakas. Kung siya daw si Alipid, paano daw niya papasukin ang ganito kahigpit na gusali at malagpasan ang mga surveillance? Isang paraan lang ang maaari para magawa ito. At sa gitna ng katahimikang ito, ay nakarinig sila ng putok ng baril. Kinontak nila kaagad si Costa. Ang putok ay nasa ika-36 na palapag sa kanlurang bahagi ng gusali. Agad na inutusan ni Costa ang mga tauhan na puntahan ang mga lugar na ito at sa paligid. Patuloy lang na nag-oobserba si Sungu at tila alam na niya kung ano ang posibleng nangyayari. Biglang sumigaw ang mga empleyado sa nakita nila. Si Alipid daw ba ang may gawa nito? Pero sinabi ni Sanchez na may namatay. Tinanong siya kung sino pero hindi niya masagot. Imposible daw na makilala, dahil ang katawan nito ay wala ng ulo. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Nakarinig sila ng putok pero bakit ito ang nadatnan nila? Bigla namang may nakita ang isang guard. Hindi siya makasalita kaya tinanong siya ulit ng kasamahan kung sino ito. Ito daw ay si Marco. Hindi naman makapaniwala si Costa. Wala ni isang langgam na nakapasok sa gusali pero paano siya nakapasok? Inutusan ni Costa ang iba na puntahan daw agad nila si President Choi. Sa isip ni Sungu ay mali daw ang lahat na iniisip ng mga security.
Bigla niyang sinabi kay Costa na alam na niya paano nakapasok si Alipid. Paano daw siya nakapasok mula sa labas? Galit na tanong ni Costa. Ayon kay Sungo, tama nga silang hindi na makakapasok si Alipid ngayon mula sa labas. Ano daw ang ibig niyang sabihin? Pero biglang napagtanto ni Costa ang pinapanto ni Sungo. Sa nakaraang 2 araw, walang tagalabas na nakapasok sa kanilang gusali kahit konteng bakas, kahit sabihin na nilang imposible ito. Ayon kay Sungo ay isa lang ang sagot. Si Alipid ay nandito na. Marahil isa siyang insider. Ibig sabihin, si Alipid ay maaaring isa sa kanila sa loob ng building na ito. Bigla namang nakatanggap ng video ang lahat. Nagulat sila sa nilalaman nito. Sa video na ito, makikita na may taong tumatakbo sa isang madilim na hallway. Sino daw ang taong ito? Nakilala nila itong bilang si Marco. Biglang may humila sa mga paa niya at hinayla siya pabalik sa madilim na hallway. Unti-unting may nagpakitang anino ng misteryosong tao. Para kay Sungo ay kakaiba ang disciple na ito kumpara sa mga nauna. Maingat siya pero masyado ding kumpiyansa. Nagtatago siya pero tila gusto niya rin na mahanap siya. Sa video ay pinakita ni Alipid ang ulo ni Marco na may sulat na walang makakalabas ng buhay dito. Tingnan daw nila kung sino ang mananalo. Matanda, ito ay mensahe niya para kay Pedro. Magkakaharap na kaya si Pedro at Alipid? Abangan po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!